Time check, 3:51 ng hapon. At kanina pa kami dumating ni Kopi dito sa bahay. Yes, nanay. Yes, Jack Jack. Yes, Mocha. Ano, Kopi? Happy ka ulit, Kopi? May kasama ka na ulit? Hello, Jarvis. So, charge ko pa yung mga kailangang i-charge. Para bukas, sa next moto camping adventures natin, ay ready na tayo kung saan mang campsite ang ating pupuntahan. Tingnan yung pag-charge ng mga ilaw ko. Akala mo Christmas light eh, oh. Nagbi-blink-blink na asul eh. Yung electric pan din, syempre. At syempre yung outas natin, charge ko na rin. At yung ating, syempre, Blue Yeti AC2i. Uy, 100% na pala. Syempre, kailangan muna nating i-full charge lahat kasi 2 days tayo eh. Tapos, meron tayong i-unbox. Eto. Doon ko na ipakita sa inyo. So, doon na natin i-unbox to sa campsite. Katulad ng outas. Para na sa ganon, feel na feel nyo habang nagka-camping tayo. Ano, Jack Jack? Ikaw ang sasama, ha? Oo nga pala na. Nag-promise ang daddy, no? Tapos hindi ay sinasama, no? O sige, bukas na. Kabait, ha? Huwag na mag-aaway kay Jarvis, ha? Yun. Ano yun? May daga. Laki naman nun. Uy! Ay, ginagawa mo dyan, Mocha? Alam niya ka? Akala ko kung anong nagtutumuktok, akala ko may malaking daga. Tapos tong isang tao. Lumabas ka dyan, lumabas ka. Mga pinagagawa mo sa buhay mo. Anong naisipan mo? Halika rito. Anong naisipan mo? Ha, nabuburyong ka na. Wala ka nang magawa. Kaya kinakatok ba't pumasok ka dun sa loob ng cabinet ng mga pinggan? Ikaw, ha? Mga naiisip mo, ha? Huwag pa dito sa alaga kong to. Mga naiisip. O, dyan lang muna. Di ba sinabi ko, Kopi, si Tatay Jack lang muna? O, dyan lang. Ayoko magpapaalam talaga eh, pero kailangan eh. Para alam nila eh. Oras na ba? At alauna ng tanghali at kanina ay umulan. Dapat maaga ako. Hinintay ko muna tumila yung ulan. O ikaw kasama ko ngayon ha, behave ha. Ikaw lagi nakikipag-away. Bigat mo Jack, aba. Doble ka ni Kopi. Ay. At binabababa ko tong yung reservoir ng brake fluid. At nung nakaraan napansin ko natatakpan si Kopi ngayon sana kita nyo si Jack. 1 bar na lang pala yung ating gasolina. Kailangan nating magpagasolina pagdating ng bayan. Medyo hassle yun full tank naman ang gagawin natin para walang gaanong ulit, karga-karga pa. Tut! Kakamping! May pasok ka? Paano? Sige. Ngayon lang kami nagkita ni Batot bili kaya akong tinapay. Bili. 20 pesos nga po. Ay. No, huwag naman sanang umuulan dun sa ating pagkakampingan ngayon. After natin mag-setup saka sana umulan. Mahirap. Tinapay. Para may baong merienda. Kasya ba sa bulsa ko to? Ayun, nagkasya naman. Ayos Jack, huwag malikot. Tubig natin. Pinaltan ko yung tubigan ko, yung mas malaki. Para madami-dami akong dala. Ay. Diretso muna tayo hanggang makarating ng bayan. O Jack, ayos masaya ka na naman? Teka lang, parang ang lambot ng ko ng gulong ko sa likod. Hindi ko na check. Pagdating na ng gasolinahan, hula ko meron naman doon pangbomba ng gulong. Nasa ilalim yung pangbomba ko ng gulong nasa underseat tatanggalin ko pa yung bag. Doon sabay na pagka ng gasolina, pagkakarga. Ang bigat mo Pia, ito na, gas station. Dito na tayo magpagas. Wait lang Jack huwag malikot. Ay! Napakabigat. Pas wait lang Ay! Parang di ko mabuhat Yeah! Ay! Sige boss, full tank. Tingnan natin yung gulong at baka sobrang lambot. Ano kaya yan? Pakiramdam ko lang na malambot dahil mabigat o talagang malambot? Jack, huwag malikot 18.5 talagang malambot. Jack, huwag malikot. Wait lang. Kakargaan lang natin ng hangin. Ang bigat mo kasi. Konting tiis lang. Papagas lang tayo. Okay na boss? Magkano po? 168. Wait lang. Wait lang. Malapit na to. Okay na. Ay. Boss Yeah. Ay. Whew.
Grabe, ang bigat. Tapos ang bigat pa ni Jack. Wait lang, tatali lang natin to. Sisecure lang natin. O yung mga nagtatanong kung paano ko daw tinatali itong gamit ko. Ito, ang tawag dito ay ratchet. Yan ang ginagamit ko para hindi bumitaw yung tali mismo. Subok ko na tong tali na to. Ito pa yung gamit ko ng mga loop at saka Philippine loop. Ganyan. Ay. O, inom ka ba ng tubig? Para kay ano dyan. Yeah. Oh, tubig. O, unti mo naman uminom ka na madami. Bahala ka, hindi ka pa naman siguro uhaw eh. Maglililikot ka naman at saka maghihingi pagka ikaw ay nauuhaw eh. Okay, full tank 168. Ayun, mas naramdaman ko na matigas na. Ang bilis mag-respond ng arangkada eh. Kanina ang bagal eh. Pagka talagang malambot ang gulong eh. Ay. Tara. Yung ating gamit baka mamaya nalalaglag. Okay naman. Napigtas yung yung isa eh. Yung isang hawakan nung eco bag. Ang ginawa ko, tinali ko lang Ayan, nakalawit na ulit Baka mamaya mapigtas pa yung isa eh, malaglag na. Ha? Dito na lang po, okay naman po. Ma'am, yung sausage po, magkano yun? 5 po isa. Pabili na nga rin po. Butit nakakita ko pala. Teka lang po. At dumaan muna ako dito sa Nagkarlan, yung bilihan ng mga pagkain ng alaga. At nakisuyo na ako kay madam na ikuha na ako at hindi na ako makababa to. Mahihirapan lang ako sa dala-dala ko. Dito ko na lang ilagay. Thank you po. At taga lang. Pya. Oy, dahan-dahan at baka makasagi tayo, makapagbayad pa tayo. Ay, lumiliko na yung patay dun sa sa kanto. Kaya traffic. Ay, okay lang yan. Pagdating natin dun, malamig na. Mahaba pa ba yan? Pwede bang makisingit na? Singit na nga tayo. Boss, pasingit na ha! Saglit lang. Salamat! Iintayin ko yan, haba-haba niya Kung pwede ka namang makiusap eh. Let's go! May pagkain ka na, Jack. Nakikita ko, maulap lang yung bundok. Pero mukhang hindi pa naman, uulan dun. Huwag naman sana tayong ulanin nang nagse-set up pa lang. Yan lang ang lagi kong dasal. Kung kanina nagtuloy-tuloy yung ulan, hindi na talaga ako tutuloy ngayon. Bukas na. Aba, maambon-ambon. Maambon na. Pero maaraw naman dito sa kanan. Hindi lang sa may parting kabundukan na yung mga maiitim na ulap. Jack? Masarap na hangin lamig na napunta mo na naman to eh. Ay, sana kayanin ni Bisti yung paho na sobrang tarik. Kaya hindi pwede akong lumayo-layo pagka motocamping. Lalo kung halimbawa pupunta tayo ng Cavite, yung Patagaytay, sobrang tarik dun. Tapos ganito dala natin yung kabigat. Kaya dito na lang muna tayo. Okay, dito na tayo. Landing point. Teka lang. Handahan. At dito yung mukhang bumuhos na ang ulan. Basa ang kalsada. Parang ito yata yung first time na dadalhin ko dito si Bisti sa landing point. Simula kasi nung napuntahan ko to at ilang beses na rin akong pabalik-balik dito, tuk-tuk yung lagi kong dala. Ngayon lang si Bisti. Ngayon ko masusubukan ng ganto katarik ang akyatin ni Bisti na may dala pang napakabigat. Tsaka si Jack dagdag bigat. Di naman tayo sana bibitinin Bisti ha. Kagandahan naman kasi dito rin sa landing point may mga tinda-tindahan na. Kaya if ever man na kailangan natin ng kung anong inumin, meron tayong mabibilhan. Alam ko meron din yata nagtitinda rito ng mga yung lutong ulam, yung kainan. Pero tingnan natin kung halimbawa man na meron lutong ulam at nagustuhan natin kung ano yung niluto, bili na lang tayo, di ba? Ito, patarik na ng patarik to. Paakit na ng paakyat. Jack! Huwag kang malikot! Huwag kang malikot ha. Maaksidente tayo dito. Buti na lang, sa malapit lang kita dinala. Hindi ka pwedeng pang malayuan pagka motor. Si Kopi lang yata ang pwedeng pang malayuan eh. Pero tingnan ko rin si nanay at saka si Mocha kung malikot pa o hindi.
Kung pwede bang pang malayuan o dito lang din. Si Jarvis, sigurado ako dun eh. Sa malapit lang din natin dadalhin yun. Pero hindi pa natin napupuntahan. Yung susunod natin. Ayan na naman ang ambon. Ano, Bisti, kaya ba? 30. Ayan, umaakit naman yung speedometer. Umaabot ng 40. Ganito rin naman yung ano, nung tuktok tayo eh. Yun, yung tuktok oh. Yung buti na wala na yung mga ano, maiitim na ulap. Ito pala, nasa may ano ko pala. Nasa may parting ulunan ko pala yung ulap. Sagad piga na to, wala na ipipiga. Hop. Sige, Bisti, kaya mo yan. Hindi pwede tayong mabitin dito. At wag kang mawawala ng hatak ha. Parang biglang lumiwanag ha. Parang sinasabi ng kalangitan na, sige, kaya mo yan, Bisti. Pag nakita na natin yung pader na meron nakasulat na landing point, siguradong malapit na tayo. Ito na yung matarik na matarik. Gapang. Sige, gapang. Wala nga mo, gapang. Ito yung palatandaan ko na pagkaan eh. Malapit na yung pader ng landing point eh. 20. Para tayo nagtinok Ito na. Landing point. Welcome. Yun. Boom. Umuulan dun sarap lamig no, Jack. Ayan na. Wala nga mga ulap sa paligid. Inuulan na. Boom. Yun, wala namang gaanong katao-tao siguro ngayon. Sarap talaga pagmasdan pagka andito ka na ingat, may sirang kalsada. Doon ulit ako magkakamping kung saan nagcamping tayo ng gamit ay tuktok. Motocamping naman tayo ngayon Oras na. 2:00 ng tanghali. Parang umunti ang mga tindahan. Parang nangawala yung iba. Baka dahil nung nagbagyuhan. Ito, kainan to Ito, may pares mami sa garahe. Ito, dito na tayo. Kila Kuya Mike. Doon tayo sa patag-patag. Dito tayo pumesto nun Dito na lang ulit tayo. Saan pa ba tayo pupesto dyan? Ayoko na lang masyadong bumaba. Asan kayo si Kuya Mike? Dito na tayo. Lamig, ang sarap ng hangin. Alang yung gamit. Baka biglang tumaob yung motor Paano ko to may center stand pababa? Palusang tapos. Tapos yung center stand natin pa backwards. Ganyan naman pala. Kaya naman pala ng side stand. Maambon. Silong muna tayo dun. Ayun si Kuya Mike Kuya Mike! Camping ulit? Marami na ba nagpuntahan? Dito naman ako. Nakamotor naman ako ngayon. Ano? Dito ka muna Magse-setup lang ako. Kuya, dyan muna Maguguluhan ako pag setup pag nandito si Jack Titingnan ko baka mamaya nagagala-gala kung saan Ito na yung upuan Konting pahinga lang. Buti tumigil na rin naman agad yung yung ambon. Ayan, sumikat na ulit ang araw. Kasi silaw nga ako Balik muna tayo para mabilis tayong makakilos. Kung halimbawa man dumating kayo rito sa landing point kay Kuya Mike na umuulan or hindi maganda ang panahon, yung mga gamit nyo, pwede nyo naman isilong muna rito sa mismong kubo rito. Para kung halimbawang gumanda-ganda na yung panahon, edi saka kayo mag-set up. Chinelas na muna. Kinuha ko na muna si Jack Tinali ko dito At ang ingay nakakairita yung ingay hindi naman siya nag-iingay pagka ganyan nakikita na ako. Iihi yan May CR nga din pala rito Kung halimbawang magsi-CR kayo, yan lang din sa kubo. Dito ko muna ipinwesto tong motor. Mamaya pag naitayo na natin yung tent natin, saka ko siya itatabi. Dito na makapagpalit. Wala nang hiya-hiya. Naka-boxer naman Ay,
Okay na. O, saan? Dito na lang, no? Dito ko na lang ipopwesto. Parang sa ganun kasi hindi natin salong-salog yung hangin. Parang naharangan itong mismong kubo. Natapos ko din. Buzzer beater, oh. Saka umaambon na. Uulanin na tayo. Puti, natapos ko na kagad, oh. Ano, Jack? Dito ka, lapit ka rito sa menu. O yan dyan, sumilong ka muna dyan. O tingnan nyo, umaambon. Or umuulan na. Ulan na nga yata yan, eh. Ay, yung mga gamit ko, napaglalagay ko na rito sa mismong silong. Uy, mababasa. Isa na lang. Yun na lang ating airbed. Graso ng airbed, pwede ko na ipasok lahat ng gamit. Bali, ang gawa kong setup, 3 pole. 1, 2, 3. Yung sa likod, di ko na nilagyan. Kasi haharang sa likod, inisod-isod ko yung tent. Nang sa ganon, meron akong space dito sa harapan. Ito yung isang pole, oh. Medyo lumalakas na yung ulan. Tapusin ko na yung setup. Mag-aalas 3:30 ng hapon. Ay! Nakatapos din, ano, Jack? Oh. Dito na si Jack. Oh. Pahinga, kahit wala namang ginagawa. Nilagyan kong diaper at kilala ko na to, kung saan to umiihi, eh. At ito, nakikita ko ngayon sa pwesto ko, oh. Medyo parang akala nyo maulap, pero umuulan yan dyan sa baba dyan, oh. Mamaya ko ayusin yung lamesa at saka yung iba pa. At maya pa naman tayo kakain, at magluluto. Yung i-unbox ko nga pala, nandito pa, oh. Maya. At tirik na tirik, tutok sa atin yung araw. Dilipat ko pa nga pala yung motor dito sa kabila. Lipat na natin para all goods na tayo. Dito pa pala isa kong camera. Uy, dyan lang. Hindi ako aalis. Akala mo iwanan ka. Dyan lang. Takbong-takbo ka naman. Akala mo na iiwanan ka. O yan, edi ayos na. Katabi rin natin ang ating motor. Jack! Shhh! Saan ka naman nagpupunta? Pag nakagala, ay galang-gala naman. O Jack, halika rito. Tamo, basa ikaw. Tapos papasok-pasok ka dito sa loob ng airbed. O talaga, pasaway ka din, eh. Hindi ka rito, punasan. Ang paa mo. Nag-uumihi ka dun, eh. May diaper ka naman. Ay, papaano yung paa, eh. Basa-basa. Mangagat ka pa. Ano ba, may sugat ka ba dyan? Yan, basa na agad yung diaper mo, ah. Balit na. O, dyan lang, babe lang. Maya tayo kumilos. Pahipay nga. Kaya sinasabi ko sa inyo, 2 araw tayo ngayon dito. 2 araw at 2 gabi. Ay hindi, 3 days and 2 nights, no? Kasi umaga ngayon. Tapos bukas dito ulit tayo. Di pangalawang gabi kinabukasan. Tapos umaga, di 3 days and 2 nights nga. Para sa ganun, masulit naman natin tong pinagpagura nating setup. Ano, Jack, no? Saka para naman malubos-lubos mo rin nandito ka na, ano, Jack. Ganda ng view talaga rito. Nakaka-relax. Tingnan doon sa may harapan, nagliligpit na. Medyo hirap silang magligpit kasi ang lakas ng hangin. Pero yung dito sa may parting kanan ko sa tabi, mukhang hanggang bukas pa ata sila. Nakahamok tsaka tent, eh. Dry ni Jack. Ang kainan niya. Kung nga ba nilagay yung pagkain niya? Dito ko pala nilagay yung pagkain niya. Tinago ko rito. Ayan. Tingnan niyo kung saan nakapesto si Jack. Ayun, oh. Okay ka lang dyan, Jack? Mas gusto mo dyan? Ha? Pakita ko lang pala sa inyo yung ibang laman ng aking eco bag. Bago natin to unbox. Dala ko ay seaweeds. 2 seaweeds. Tapos yung natira nating ketchup. May nakita ko sa bahay na daing. Dinala ko na. Tapos yung langis na malaking lagayan. Ito hindi ko dinala nung nakaraan. Tapos may dala rin ako. Alam ko bumili ako kaninang bawang. Pang merienda kahit pa paano. Choco crunchies. Tapos bumili rin ako ng hotdog kanina. Ayan, hotdog. Tapos yung ating bawang nabasa. Ay, yung balot ko pala. Buti hindi nabasag yung balot ko tsaka penoy. Nabasag yung isa. Painit ko mamaya to. Tapos ito yung uulamin ko mamaya. Nandito sa lagayan ng ice cream. Ayan. Hipon na nilinis na yata to ng asawa ko. And then, syempre, hindi mawala ang butter. Kasi butter, garlic, shrimp yung gagawin natin. Diba? Tama? Butter, garlic naman yung kailangan. Kasi yun yung pangalan. Butter, garlic, shrimp. At dahil hindi ako nagdala ng sangkalan para maggayat-gayat, andinala ko na lang, eto, magagamit na natin to ngayon. Para dun sa bawang. Tapos yung kape ko, doon ko nilagay sa bag yung kape. Ang nalimutan kong dalhin,
ay tinapay. Bumili nga pala akong tinapay kanina, no? Yung malunggay pandesal. Teka lang, nandun nga pala sa jacket yun. Basta ko na lang inilagay doon yung jacket, meron nga pala itong pagkain. Saan yung pagkain natin? Ayun. Dito ko nga pala nilagay yung binili. Malilimutan pa. Sana mamaya hindi na ganito kalakas yung hangin para makapagluto tayo. Nadala ko ba yung yung pangharang yung para doon sa lutuan para hindi anuhan ng hangin. Alam ko nadala ko yun eh. Nilagay ko doon sa bag eh. Mas masarap pagka sinasawsaw sa kape. Hindi siya ganun kasarap pagka walang kape. Mamaya na lang. Nalimutan ko pala, kailangan kong bumili ng ng Sprite para i-marinate natin yung hipon. Napanood ko kasi minamarinate sa Sprite yung hipon eh bago lutuin eh. Tumakas ako saglit habang tulog si Jack. Bumili muna ako ng tubig. Buti merong mga tinda rin dito ng tubig kahit papaano na, eto, ganito, 1 liter. Kasi pagka yung kulay blue, sobrang laki naman nun eh, ang dami nun. Okay na ako dito, at least ano pa to, purified water. Dito yung malalamig, dito sa aking plus. Tapos yung ititira ko dito, yung pangsaing. O yan, pwede na to, pangsaing. Lagyan na natin tong hipon ng ng Sprite. Buti meron namang gantong kalaking Sprite lang dito, yung mismo. Babara na natin, marinate na natin. Yun. Basta lumubog yung mismong hipon, okay na yun. Yes, Jack? Ba't ikaw andito? Okay na tulog mo? Mamaya ka na tutulog? O, tubig? Inom kang tubig? Ha? Hindi. Siya mamaya. Gugutom ka na, no? Mamaya ang kain. Laki-laki mo. Diet din, ha? Diet din. Medyo matagal pang bumaba yung araw, Tirik pa sa amin. Binaba ko kahit paano ng konti itong owning, Si Jack na tabatsoy. Kitang-kita naman ngayon ang tuktok nitong Mount Banahaw o San Cristobal. Alam ko ito yun Yung sa kabila niya, yun yung sa may Banahaw Yung gitna niyan mismo, yung kabila, doon tayo nag-camping noon. Yung bangkong kahoy. Diyan yun, sa kabilang yun. Kaya kung iikutin natin yan, may daan yan. Patawid doon sa Dolores, Quezon. Grabe, lakas ng hangin talaga pagka nasa bundok. Iba talaga Kaya dinamihan ko na yung tali, pati yung tent, nilagyan ko na rin ng tali O ayan, pakita ko sa inyo. May tali na rin Yung mismong tent. Dalawa yan, magkabilaan kasi dyan humahampas yung hangin mamaya-maya pa ba? Unbox na kaya natin. Total naman, wala naman tayong gaanong ginagawa pa Mamaya pa naman tayo magluluto no. Unbox na natin to. Jack no? Dito lang Jack. Samahan mo ako mag-unbox, halika rito. Ito ay from, ano ba to? Galing Metro Manila. Pero yung nag-email sa akin is galing ng ibang bansa. Siguro dahil sa meron naman sila ritong supplier or dealer. Teka lang, tumakbo si Jack. Jack! Palang joke Mag-unboxing tayo, nanakbo ka, hinabol mo yung isang aso. Dito ka nga, kay tali ko. Hindi wag kang basta tatakbo Mamaya makusang ka mapapunta Natali kita sa sa paa. Kung basta-basta natakbo. Mamaya tayo magagala. Pwede na, buksan na natin to. Medyo may idea na rin naman ako. Kasi syempre, nakausap ko sa email Kaya alam ko na kung ano to. Kaya ngayong araw, wala akong dalang drone. Yung drone na ginagamit natin. Ito ay ibang brand ng drone na pinadala sa atin. Tingnan natin. Matagal ko na rin nakikita tong brand ng drone na to. And ang dami ko na rin nakikita ang review mismo sa YouTube. Gusto ko rin namang malaman kung ito ba ay talagang pasok sa mga beginner na bibili ng drone. Yung una nating drone ay DJI Mini 4 Pro. Nung una sabi ko yun yung perfect para sa mga beginner. So masasabi ko hindi rin pala. Kasi although meron siyang sensor, pero pagdating ng gabi kailangan ikaw talaga yung magpapalipad na hindi siya magka-crash. Kasi wag kang aasa masyado dun sa sensor. Lalo na't pagka madilim yung paligid. Walang gaanong ilaw. Kaya mas maganda kung halimbawa bibili rin kayo ng first drone ninyo, masanay kayo dun sa walang sensor. Kumbaga yung sensor kasi guide lang naman for safety. Pero mas maganda na kayo pa rin yung manually na nagpapalipad. Hindi kayo aasa dun sa mismong sensor. Minsan yung obstacle avoidance sensor di rin naman gaanong accurate Lalo pagka yung mga maninipis like wire, mga maliliit na branches, ayan, sigurado yan. Hindi nakikita ng sensor yan, hindi na-detect. Okay, ito na. Potensic Atom. Potensic, yung brand niya, and then yung model ng mismong drone is Atom. Alam ko ito yung pinaka na nila pinakamataas na model ng drone nila. Tingnan natin kung ano mga laman.
Kaya mas pinili ko na dito to i-unbox sa mismong landing point. Para sa ganun, sa pagpapalipad natin, makikita rin natin kung kaya ba nitong drone na to yung ganito kalakas na hangin. Kasi nakalagay dito is hanggang level 5 ng hangin yung kaya nito. So kung i-compare ko siya dun sa drone ng DJI is ang magiging katapat nito yung DJI Mini 2. Which is nagkaroon na rin naman ako noon nung time na nasira yung Mini 4 Pro ko na pinapagawa ko. So kailangan ko ng panghalili. So nagkaroon ako ng Mini 2 and nabenta ko na rin naman yung Mini 2. Kasi nung naayos na yung Mini 4, alam nga naman dalawa yung drone ko lagi. Paperworks, kung ano man to, mga siguro manual or kung introduction man ng mismong drone, karton. Oh. And then, ang laki ng bag niya. Mas malaki siya sa bag ng mismong DJI Mini 2. Bigyan ko kayo ng konting mga features na meron tong Potensic Atom. Kung i-compare natin siya sa DJI Mini 2 or yung bago ngayon na DJI Mini 4K, is 4K HD camera din naman to at kaya niyang umabot ng hanggang 6 kilometers yung range ng layo mula sa remote at saka dun sa mismong drone. And then 3-axis gimbal and 249 grams yung mismong timbang niya kasama yung battery ha. And then 32 minutes yung kaya niyang itagal habang pinapalipad mo tong drone na to. Pero dun sa 6 kilometers, katulad ng DJI Mini to, hindi ko naman siya napapaabot ng ganong kalayo kasi dun sa mismong battery niya ay hindi na umaabot. Unahin muna natin tong mga nandito sa may mismong cover ng bag, mga cables and then extra propellers. 1, 2, 3, 4, 4 na propellers. Safety instruction guide. Yan. And then meron siyang tatlong connector which is sa USB Type-C for iPhone, USB Type-C to USB Type-C para sa mga Android. And then yung mga lumang model ng phone na micro USB pa yung dulo. And then para sa charging siguro to, USB Type-A to USB Type-C. And then ito yung itsura ng mismong remote niya na katulad dati sa unang remote ng DJI. Pero ang cute ha. Oh. Dito mo ilalagay yung cellphone mo. And then ito naman yung battery niyang kasama. Tatlo to. Yung isa nasa drone kaya dalawa lang yun nandito sa charging slot niya. Medyo may kalakihan din. So yung pan-charge dito sa mismong charging hub ng battery is may kasama kasi siyang adapter, DC input, hindi siya USB Type-C. And then pwede mo rin siyang gawing as power bank. So kung dito mo gagamitin yung USB Type-A. Yan ang kagandahan dito, may kasama na siyang charger. Oh. So ito yung dulo ng charger niya. And ang kanyang output is 5 ampere na 60 watts. And then last but not the least, ito na yung mismong unit ng drone. Sa hawak ko kasi parang kasing laki lang siya ng DJI Mini 2. Pero ang kagandahan kasi dito sa Potensic Atom, mas mura siya kaysa dun sa DJI Mini 2 or DJI Mini 4K. Mas affordable. Ang kanyang propeller guard is strap. And then kung paano siya i-unfold, is same lang din nung dati kong gamit. Tanggalin lang natin yung mga plastic stick sa propeller. Unahin mo yung sa harapan kasi hindi mo maibubuka yung sa baba So ito yung isang mismong battery. And then dito yung salpaka ng memory card na meron na siyang kasama na 64GB. Ayos, meron na tayong magagamit dito. At nalimutan ko rin magdala ng extra memory card. Tanggalin ang mga kailangan tanggalin like ito. Yan ang itsura niya. Hindi ko lang alam kung ano tong nasa ibabaw na to. Hindi naman siya sensor. Parang ilaw lang. Ito, nasa harap na to. Parang ilaw lang siya. Yung mismong sensor niya is itong nasa ilalim lang. And then dito may LED light din. So kung paano siya buksan is, ingatan kung meron siyang charge Press and hold. Walang laman yung battery. So kailangan muna natin itong i-charge para makapagpalipad tayo. Pero bukas na natin gagawin magpalipad. Bukas natin i-testing to kasi para makita natin yung umaga dito. Kaya lahat ng makikita yung drone shot sa vlog na to is itong Potensic Atom yung gamit natin. So napansin ko pala dun sa battery niya is meron siyang saksakan ng Type-C. So individually pwede mo siyang i-charge. Type-C yung gamit kahit wala yung mismong itong charging hub na to. Individual meron saksakan ng Type-C. Charge to activate the smart battery before using for the first time. Charge natin dito sa or dito sa mismong battery. Diyan ka na sa loob ng tent. Huwag ka nang hunting ng kung ano-ano diyan. Makit ka. Doon ka sa higaan mo, doon. Buti na lang dala natin yung ating Bluetooth AC2A. Charge na nga natin to para makapagpalipad na tayo bukas. Tingnan natin kung siya ay nung lalabas. Teka lang, hindi ko pala na-on yung AC. Okay, na-on ko na yung AC and then tingnan natin kung nagcha-charge na. Ayan, nagcha-charge na. Okay na, May ilaw na yung tatlong battery. Ang gandaan pa dito, sabay-sabay yung nagcha-charge,
Hindi siya pa isa-isa. Hindi siya katulad dun sa DJI na kailangan mo nang ma-full charge yung isang battery and then saka siya lilipat sa susunod na battery para i-charge. Ito kung makikita nyo, sabay-sabay na agad siyang china-charge. So orasan natin, 4:49 nag-start ng charge. And ang kanyang konsumo ay halos nasa 85 watts yung konsumo ng adapter. Mabilis lang siguro yan macha-charge. May mga nagdatingan dito na nakasasakyan. Kanina, nandito sila sa may harapan ko. Sabi ko, baka pwede namang huwag niyo akong harangan. So ayan, umayos naman sila ng kanilang pwesto doon. Nasa may tabi. Ayan, malapit na. Ulubog na yung araw. Meron pala rito ihaw-ihaw. Ito na sa may parteng unahan na to. Mamaya, kung halimbawa man na meron tayong mabutan pa, bibili ako. Kahit pa paano, pang lang ba? Food trip lang mamaya. Palubog na yung araw, ang ganda Nakikita nyo, orange na orange yung sa may isang linyang to. Habang pinagmamasdan natin yung mismong araw na mawala, pakita ko na rin sa inyo yung dito sa ating Android phone. So na-download ko na at na-install ko na yung Potensic Pro. Gamit natin yung USB Type-C to Type-C, yung pang Android. Tapos itong remote mismo, yung joystick is dito nakalagay. Sa magkabilang yan. Sa pagta-turn on ng remote is hold mo lang. Hold hanggang sa, ayun, tumunog. So naka-on na siya. So ang gagawin mo na lang, ilalagay mo na lang yung mismong phone mo dito sa gitna. So attach mo lang USB cable, itong 90 degrees right angle dito sa USB ng ating phone. And then makikita nyo rito sa mismong remote, meron yung uwang. Doon mo siya i-slide, doon mo siya ipapasok. Ayan, ganyan siya. Tapos, yan. Ganyan na magiging itsura niya. Then sasaksak mo yung kabilang cable sa mismong remote. And automatic, mag-o-open na mismo yung app pagka nag-connect siya sa remote. Kung halimbawa, naka-turn on na rin yung mismong drone natin, is magko-connect na siya dito sa ating remote. Dahil sa ngayon wala pa, china-charge pa natin, bukas pa natin malalaman. Meron na mismong 4 ang ilaw. Pwede na to. Try lang natin. Sa pagta-turn on naman ng drone, sa ilalim yung mismong switch niya, press once and then hold. Ayun. So turn on na siya. Sa unang connect niyan is kailangan mo munang i-calibrate yung drone. Mabilis lang naman yan. Sundan nyo lang instruction dun sa mismong app. Ayan, nakakonect na yung ating drone. Try natin, testingin natin. Meron namang 24 GPS. Ayun. Napalipad na. Op. Lumalaban siya sa hangin Lumalaban sa hangin. Medyo hindi siya ganong pagka madilim na. Lumalaban sa hangin. Tingnan nyo, lumalaban siya sa hangin Lakas ng hangin na to tingnan nyo naman sa hangin ng owning. Pero lumalaban yung drone natin. Ayun, bumabagsak na. Sige pa. Kakayanin ito. Mukhang hindi kaya pagka sobrang lakas Medyo nadadala siya. At saka na rin kasi, padilim na. Kaya hindi gaanong stable yung galaw niya. Siguro bukas na lang natin testingin para mas maliwanag. Kasi nakikita ko dito, medyo madilim yung kuha niya. Pagka sobrang palubog na yung araw. Grabe, lakas sa hangin Hindi ko siya maibaba Hindi ko ma-handcatch Lupa kasi naman yung babagsakan Laban sa hangin Yun, pwede naman. Pagka emergency lang na Pwede naman sa akin. Pwede yung ganun. Kasi may gimbal siya 2 beses ko ganyan sa akin, puta nag-warning magwa-warning yun pagka ganito na may gimbal. Pero yung mga FPV, okay lang ganun-ganunin yun. Pero pagka ganito, for emergency lang naman katulad nun, hindi mo mailandang maayos. Binababa ko lang yung drone na wala na si Jack. Nasaan? Nasa kabila? Anong joke ka, Jack? Kaya talaga pwedeng pagkatiwalaan ng walang tali Saan ka nakarating? Pinag-aanapan po ako. Halika rito. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalayo Huwag kang sasama kahit kanino Mamaya, madampot-dampot ka Dito ka lang. Nainip ka. Wait lang. Mamaya kakakain. Sabay tayo. Magluluto pa ako ng akin Dyan lang muna At madilim na rin. Ikabit ko na rin yung mga ilaw ko. Alam ko na, hindi na ako mababano rito. Ilaw na pang magdamagan. Full charge na naman natin to High na dilaw. Dilaw ang maganda Doon natin ilagay sa mismong hindi masyadong pumapagpag yung owning. Ayan. Jack, wag nang lalayas
Gawin na nating 4. Yung isa sa sa loob ng tent. Hanggang umaga na yan. Oh, hanggang umaga na yan. Ay. Diyan lang ha. Bukas na natin paliparin to. Sana umayos ang panahon bukas, huwag masyadong mahangin. Para matest natin ng maigi. Time check, alas 7 na ng gabi. At grabe, sobrang lamig dito. Yung jacket ko na pang motor, ginawa ko ng regular jacket. Pwede naman eh. Hindi ko na tinanggal yung paddings, okay lang. At mag-i-start na rin ako magluto. Ang lalamig yung kamay ko. Buti ka mo hindi ako nagdala ng sando. At ang suot ko ay yung t-shirt ng Shipa. Ano Jack, ang sarap no? Sarap? Natutulog na siya eh. Okay, magluluto-luto na rin. Medyo napakwentuhan rin ako kanina kay Bro Arnel. Kaya ngayon pa lang ako magluluto. Dapat kanina pa eh. Napasarap yung kwentuhan namin. Kwentuhan na lang about sa YouTube, Facebook, and sa drone. Kasi nga, kanina nakita niya ako dapat magpapalipad ng drone. Lakas ng hangin. Nalimutan ko pala yung dito, yung pantaklob. Yung pantakip para hindi hanginin yung apoy natin. Pero sana makaluto tayo ng sinaing tsaka ng ulam. Wala na tayong hugas-hugas ng bigas at yung tubig natin saktuhan lang siguro yun. Sakto na ba tong tubig na to? Dadagdagan pa natin or bili na lang ulit ako. Parang kulang Bili na lang ulit ako ng tubig. Dagdagan na nga natin dito kahit na medyo malamig yung tubig natin. Ayun, okay na to. Pinantay ko muna yung mismong table at tumadaus-us eh. Medyo yung ating lutuan din, yung paa niya hindi maayos. Kailangan ko yata na mas maayos na lutuan na ganito kaliit or mas maliit or kahit medyo malaki-laki. Pwede na yun. Maluluto ka agad kaya to. Sana'y makaluto tayo. Lakas ng hangin. Bago maluto to, bago kumulo. Ito, tingnan nyo ngayon kung anong view meron ngayon dito sa pwesto ko. Kitang-kita yung mga ilaw-ilaw. Medyo may nakaharang nga lang na kotse. Pero bukas sana ay wala nang gaanong mga kotse na nakaharang sa harapan natin. Ang aking sinaing. Mukhang mamaya-maya pa to kukulo grabe lamig aba. Si Jack nandun lang sa loob Oy Jack, ikay bumalik doon. Mamaya madanggi mo tong niluluto ko. Mamaya ka kakain. Halika. Bumalik ka rito. Huwag ka lalabas ng tent Ay, laki. Bigat Sa sobrang lakas ng hangin, ang tagal ko makaluto ng sinaing. Habang iniintay natin, magbabalat na ako nitong garlic o bawang. Parang sa ganun, mamaya, mabilis maluto yung ating ulam na hipon. Ganda talaga ng pwesto ko ngayon. Butit wala na yung mga sasakyan dito kanina. Ito na ba? Malapit na, konti na lang. Iin-inin na lang to para mawala yung mamasa-masa. Nakapagbalat na rin naman ako ng bawang. Edi ating ating i-chop-chop na. Nilahat ko na. Wala na naman ako ibang paggagamitan nitong bawang Pagkatakip, twist para mag-lock. And then 1, 2, 3, 9, 10. Durog na to. Bilis Durog na agad. Hindi tayo nahirapan na mag-chop-chop ng bawang. Ang aking sinaing ay okay na ba? Okay na siguro to. Baka masunog pa, patayin ko na. Pagkatapos ko magsaing, nagpainit muna ako ng tubig para makapagkape ako at babas-babasahin yung lamig. Grabing lamig paunahin ko na si Jack na kumain at pinagugupit ko na nung kanyang sausage saka yung dry niya, nilagyan ko na rin. At dito nakapwesto sa may gilid si Jack Diyan ang pwesto mo, kain na muna ikaw. Huwag kang pupupo dyan Kain na. Mamaya tubig inom ng tubig Siguro kaya dito siya nakapwesto. Nasasarapan siya dito sa may sahig. Mainit na pala tong tubig na to. Pwede na to. Ay. Daming mga nakaparadang motor katabi ni Bisti. Ang parking lang naman dito ay 20. Sarap Mainit nga lang. Jack, tapos ka na?
Kunin ko lang yung pinagkainan ni Jack. Pag si Jack talaga kumain ubos. Walang tira. Kahit dry. Hindi siya mapili, hindi siya pihikan. Yan ang nagustuhan ko kay Jack Ngayon na natin umpisahan magluto ng ating shrimp. Mabilis nga pala mag-init to. Unahin pala muna natin ilagay itong butter. At mahihirapan pala ako habang hawak ko yung yung kawali. Tapos yung Sprite na sabaw, ating itatapon na to. Tira lang tayo ng konting sabaw para manamis-namis. Sarap amoy. Bango, bawang na bawang. Okay. Ating tunawin na ang butter. Gaano katagal ka matutunaw. Ating ilagay na tong ating garlic. Oh, dami. Sarap. Okay na yan. Huwag nang gaano masasairin. Diretso. Pakaluin lang natin yung butter hanggang sa umamoy-amoy din yung garlic. Ito ang isa sa simple pero masarap na ulam. Okay na to. Pwede na to. Pwede na ilagay ang hipon. Ang lalaki ng hipon na bili ko. Solid to. Malapit na, kakain na tayo. Nakita ko yung mantika ko. Tingnan nyo, sa sobrang lamig natulog na. Mantikang tulog. Oops, okay na to, luto na to. Pwede nang kumain. All goods na yan. Itabet, mainit to. Okay. Sarap ng mainit. Ay, hinugasan ko muna yung pinggan tsaka naghugas na rin ng kamay. At magkakamay ako. Uy, mainit pa kayong kanin. Mainit pa. Woo! Lamig. Ayos ang aking pagkakasaing naman. Wala naman tutong. Ano kaya yung lasa? Hindi ko rin alam. Tikman natin. Okay naman. Lasang-lasa yung butter. Tsaka yung garlic. Kung halimbawa, pwede pang gamitin yan sa tinapay, no? Para magkaroon ng garlic bread. Babalatan ko pa nga pala to. Wala akong taga-balat Hindi ko kasama asawa ko Hipon. Ang paborito ko pero bawal sa asawa ko. Hipon. Kaya pagka may hipon sa amin, ako lang yung nakain, tsaka ang nanay ko. Pero pag kaming dalawa ng Angel magkasama, ako lang. Subo. Hipon. Baka allergic ka Grabing lamig ka ba? Yung mga dumating na nakasasakyan at mukhang nagsa-celebrate ng birthday dito sa may harapan ko. Happy birthday to you. Saya naman nila. Lalaki. Napakamalaman. Pagkatapos kong kumain, dinaretso ko na kagad hugasan yung mga pinagkainan ko. Yung ating pinaglutuan at yung butter at saka garlic, inilagay ko dito sa pinaglagyan natin ng bigas. Para bukas, halimbawa may mabilan tayo dito ng tasty, pwede natin gawing garlic bread. Sasawsaw lang natin dito, ipiprito lang natin mismo dito sa pan bukas, no? Pasensya na, walang pagkain. Limited lang ang aking dala-dala. Pikapi lang muna at ito, bigla na namang umulan-ulan. Tapos tumigil na rin naman na kagad. Ganito talagang panahon dito sa sa mga bundok buti na lang pala may dala akong panghugas. Ang hirap kasing hugasan pagka yung malangis. Butter, langis, diba, mga masebo, ganyan, no? Ito pa yung bili natin nung sa sa last na camping natin, dun sa Anika. Nagpainit ito ng tubig para, syempre, magkape at isa pa. Dahil kanina may narinig akong sumisigaw ng balot, ay naalala ko may balot pa yun nga pala akong dala. Pwede ko naman siya ipainit dito sa takore, ilagay ko na lang, no? Painit, para mamaya meron pa akong kakainin. Balot, pampatigas ng, letter T. Tuhod. Baka ano naiisip nyo, kape naman muna. Para naman mainitan din kayo at ang lamig. Buti ngayon, hindi katulad nung camping ko nung una nung nakatuktok tayo dito na
sobrang maulap, as in walang makita sa baba. Ngayon, maulan lang siya, pero hindi naman ma-fog. Sa mga bago nga lang pala at hindi nyo pa alam tong landing point, dito to sa may Rizal. At dito kay Kuya Mike, ito yung pinakamurang napuntahan kong camping site, which is 150 pesos overnight. Kaya kahit mag 3 gabi ka pa rito, mas mahal pa rin dun sa may parting mga tanay-tanay na 500 pesos. Kasi kung 3 araw sa 150, 450. May sukli ka pang 50 pang gas. Sarap pagmasdan ng mga ilaw sa baba. Para ako nasa Mount Banoy. Pero yung sa Mount Banoy, mas mataas at saka mas marami ako nakikitang mga ilaw sa baba. Time check, 11:00 ng gabi. At nakatambay lang naman ako habang pinagmamasdan ko yung mga ilaw sa baba. Naisipan ko ng kumain ng balot. Magagamit ko na rin yung aking condiments na dala-dala. Yung suka at saka yung asin. Oh yes, Jack? Ano, gugutom ka pa? Ha? Sarap na tulog mo. Ang aga mo namang natulog. Ang aga mo rin gumising. Ano? Ngayon ka lang nagising Pagkatapos mong kumain, natulog ka kaagad Namiss mo yung ganito? Ito, hindi kasi ko to nakakatabing matulog sa kama Lagi nasa ilalim. O ngayon, tabi tayong matulog, no? Buti mabango ka pa. Nung huling ligo ko sa'yo. Unahin kong kainin tong nabasag. Hindi naman siya basag. Yung shell lang, pero hindi siya nabutas. Yung balot. So, ibig sabihin, may sabaw pa to. May mahihigop pa akong sabaw. Ayun, sarap. Sino sa inyo ang mahilig din kumain ng balot? Yung saan ka pupunta? Diyan lang. Inom ka ba? Painumin ko lang muna ito si Jack para naghahanap ng kung ano. Inom ka ba? Anong gusto? Okay, alam ko na. Sinabihan ko nga pala to na kapag natatae, lumabas. Lalabas ka. Ano, ang gulo mo? Hindi kita maintindihan pa. Lalabas ka. Hindi naman. Ang gulo Sino yung kumakain ng balot na, siyempre, kinakain din yung sisiw. Meron kasi iba na hindi kumakain ng sisiw, di ba? Hindi pwede sa'yo to. Ano ka? Hindi pwede. Hindi to yung nilagang itlog, balot to. Hindi pwede hindi pwede. Huwag kang matigas ang ulo. Doon sa 5 alaga ko, si Jack ang may pinaka malakas kumain. Kahit ano kinakain niya, basta bigay ko. Or minsan, kahit nga hindi ko pa binibigyan Kita mo. Naamoy niya yung mismong balot Hindi pwede hindi pwede. Huwag matigas. Asin muna. Suka. Subo mo na lahat para di mo na nakikita yung mismong sisiw. Ganun ang pagkain ng balot. Kasi pag hinisa-isa mo pa, yung pula, tapos makikita mo yung sisiw, mandidiri ka. Pero kung susubo mo na lahat, wala na. Nasa bibig mo na. Huwag mo lang iisipin na sisiw yun. Kung ano itsura. Kung yung iba, tinatapon tong matigas, kung tawagin ay bato. Bato ba yun? Pero ako, kinakain ko to Kasama rin to sa binayaran mo di ba? Saan di mo basta-basta lulunukin tong matigas na to. Ngunguyain mo rin, syempre. Yung penoy naman. Yung isang balot, bukas na siguro yun. Isa lang na balot. Aba. Di ba nakaka-high blood ang balot? Diyan lang, Jack. Ito namang penoy. Ito yung paborito ng aking asawa. Merong penoy na buo. Meron din namang penoy yung yung masabaw. Ito buo to, buo. Ito penoy. Pwede naman sa'yo to, Jack. Bigyan lang kitang konti, ha? Nota mo. Talagang ang takaw, Lahat ng makita, Konti lang, ha? Hindi naman pwedeng lahat. Bigyan mo rin naman ako. Wag lunok na lunok, nguyain mo. Tama na. Akin na to. Siyempre, asin. Hindi mawawala. At ang suka. All good. Pahipahinga ng konti at busog Okay na. Uminom ka na ng tubig. Wala nang itlog. Wala nang balot or wala nang penoy. Tama na. Bukas na ulit kumain. Ikaw, may miyasa. Doon na. Pag nag-camping din pala kayo dito, siguraduhin yung madami kayong dalang kape.
para uminit-init ang pakiramdam nyo rito. Saka maya't maya, mapapakapi ka talaga eh. Gawa ng malamig yung panahon. Grabe naman ang lamig. Parang kailangan ko yung medyas Alaman mamaya. Naubos pala yung ko, yung isang butane. Wala na laman to. Pero nung pa naman to, nung anika, nagagamit. Ngayon, naisalpak ko na yung isa kong butane. Buti, umorder na pala ako sa Shopee ng 12 butane. Para meron tayong reserba lagi sa tuwing aalis tayo at magkakamping. Tayo na lang din pala yung nandito ngayon. Bukod dito sa mga naririnig ko nagkukwentuhan dito sa may parting likod ko. Sa kanang bahagi ng aking tent. At ito naman si Beastie. 2 gabi naman tayo dito siya. At tayo ay hihiga-higa lang muna ako at pagka matutulog na rin naman ako. Meron pa naman tayo bukas At tetestingin pa natin tong mismong drone. Siyempre, kung interesado rin kayo dun sa drone na Potensik, pakita ko rin sa inyo siyempre yung pagkakaiba dun sa mismong kilalang drone dito sa atin na DJI. Ay! Uy! Asan si Jack? Asan si Jack? Si Jack na mataba. Ngayon lang ulit kita nakatabi Pag sa bahay, ayaw mong tatabi Agaw mo kasi 4, no? Huwag na nakikipag-away kay Jarvis. Hoy, dito lang, Jack. At lalabas ka pag gabi na. Bawal nang tumambay. Sarado na yung gate dun sa entrance. Hagok-hagok ka din Tamo yung tenga mo. Kinakaaway nyo ni Jarvis. Ikaw parang UFC fighter na, alam mo yung pagayong tenga, di ba ganun yung sa mga UFC fighter? Ganun din to. Kasi lagi nakikipag-away. Akala mo UFC fighter. Baho! Baho ng hininga. Grabe yung hangin Talagang pumapagpag Batak na yung yung tali ng awning. Ulan na naman. Ay. Tulog na agad ulit. Sarap-sarap ng hangin dito no? I can see it in